Okay, so praise the Lord mga kapatid, no? Tatapos na po natin yung booklet number 2. We are now in booklet number 3 at dito po sa ating booklet number 3 ang ating pong mapapag-usapan at ang ating pong patuloy na magiging kaalaman sa atin ay ang patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. It's all about Jesus Christ. Ano ba yung mga nakapaloob dito sa booklet number 3? Kung titingnan natin yung screen natin, makikita natin dito yung first part is all about the general things na kailangan nating maintindihan patungkol sa ating Panginoon. We will be talking about Jesus Christ eternity, also Jesus Christ preeminence, and then we will learn also Jesus Christ character and then Jesus Christ name. Sa second part nitong booklet number 3, doon din natin mapapag-aralan yung Jesus Christ and God, that Jesus Christ is the Son of God, that Jesus Christ is the Son of God, yung the testimony, and then Jesus Christ is identified with God, Jesus Christ is treated like God is, and Jesus Christ is under God's authority. So yun po yung nating pag-aaralan throughout this booklet number 3. Now let's go to the first lesson, itong booklet number 3. It's all about yung Christ eternity. Kung matatandaan niyo mga kapatid, pinag-aralan natin sa booklet number 1 about God's being, yung the truth about God is eternal. No? Ibig sabihin, if God is eternal and Jesus Christ is one of the member of the Godhead, no? Yung Trinity. No? Ibig sabihin, He is also eternal. Okay? Dito, makikita natin dito, when we talk about Christ's eternity, may kinalaman lagi yan of being in the quality and state of being eternal. Pag sinabi nating eternal, walang hangganan, walang katapusan. That's why if God has no beginning and end, ganun din naman pagdating sa ating Panginoong Jesucristo. That He is eternal, that there is no beginning and there is no end. Ibig sabihin ng eternal, walang hangganan ng kanyang pagka-Diyos. So it is a central theme na makikita natin sa Bible. No? Yun na nakita natin nung una natin pinag-aralan that God is eternal at ganoon din naman pagdating sa ating Panginoong Hesukristo. That makikita natin yung central theme ng Biblia ay nakatuon sa eternal nature ng ating Panginoong Hesukristo. At pag sinabi nating eternal, it represents the infinite and timeless nature of God and the everlasting life promised to the believers. So the word eternal, mga kapatid, or eternity, hindi lang ito may patungkol sa ating Panginoong Diyos o sa ating Panginoong Jesucristo. May kinalaman din ito sa atin bilang mga mananampalataya. Una, pag sinabi nating eternity o eternal patungkol sa ating Panginoong Jesucristo, ito'y nagre-represent ang kanyang infinite and timeless nature as being God Himself. Pag sinabi nating timeless nature, no, hindi siya bound ng time. Wala siyang time kung saan siya nagsimula at wala rin siyang time pagdating sa kanyang kung hanggang saan siya magiging Diyos. No? Ibig sabihin, there is not, when we talk about God as an infinite God, it means there is no time, no? Wala siyang bound when it comes to time, or there is timeless nature of our God. Okay? So, ito rin ay nagpapatungkol sa ating pong buhay bilang mananampalataya. Ito ay nagpapatungkol sa ating Panginoon Diyos as being God who is eternal. And also, it talks about itong eternity, it also has concern about us as believers in the Lord. Kasi we know that God has promised us everlasting life o yung tinatawag nating eternal life. And it is something that the Lord promised to all of the believers in the Lord. Kaya dito natin makikita mga kapatid that when we talk about eternity, it also concerns about about the promise of the Lord, no? That it is God who promised us also that there is everlasting life to be given to those believers of the Lord. So the Bible presents eternity as both an attribute of God and a promise to His people. Kaya kapag nakita natin yung word na eternity, hindi lang ito nagpapaalala sa atin yung nature o yung attribute of God as being eternal, but also yung word na eternity na ito ay
nagbibigay paalala rin sa atin nung pangako ng Panginoon sa ating bilang kanyang mga nilalang, no? When he talks about having eternal life. It means to say, di ba, isa sa mga pinanghahawakan nating living hope ay yung pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. At ang sabi sa salita ng Panginoon is that when he comes, we will become like him, no? It means to say we will be with the Lord till eternity, no? Walang hangganan yung ating pagiging sa ating pong fellowship with God when we will be with the Lord in the presence of the Lord. It will be forever, no? Walang hangganan yung ating pong fellowship na tatamasahin natin pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. So the eternity of Jesus Christ signifies that He is the divine. So pag sinabi nating eternity, ito'y may kinalaman sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, that He is divine. And also, it talks about the pre-existent of Jesus Christ as being the Logos or the Word of God that has always existed without beginning or end, existing with God the Father before the creation. Kung makikita natin later on, no, titingnan natin yan mamaya sa John chapter 1, no, kung paano ni-repair ni John si Jesus Christ as being the Logos or the Word of God. At doon natin makikita yung pre-existent existence of the Lord as being the Logos who has always existed without beginning or end, existing with God the Father even before the creation of the world. Ibig sabihin, nag-i-exist yung existence ni God o ni Jesus Christ ay even before the creation or even before God created everything. So the eternity of Jesus Christ is a fundamental doctrine affirming His divine nature and pre-existence before the creation of the world. Ito ay nag-a-affirm, no? Yung eternity ni Jesus Christ, ito ay doctrine na nag-a-affirm, nagpapatotoo sa kanyang divine nature as being God Himself. And also, ito'y nagpapa-affirm o nagbibigay affirmation sa kanyang pre-existence before the creation of the world. And this concept is rooted in various scriptures, passages that highlights His eternal existence, co-equally with God, the Father, and His role in creation. So let us see now yung pre-existence and the eternal nature of the Lord. That when we say that Jesus Christ, when we repair Jesus Christ as an eternal God, it talks about yung kanyang pre-existence at yung kanyang eternal nature. Okay? Now, sabi po sa John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So dito pa lang sa Gospel of John, makikita natin, inumpisahan ni John yung kanyang Gospel with a profound declaration. Dito nakita natin dito yung declaration of Christ's eternal nature. That when we say eternal nature, that even before the foundations of the world, no, or anything has been created, Jesus Christ was already nandun na yung existence ni Jesus Christ, no? Kaya kung makikita natin dito that in the beginning was the Word, na wala pa man mga nilikha ang Panginoon, there is already the Word, and the Word was with God, sabi doon, and the Word was God. And then later on, makikita natin, the Word became flesh and dwell among us. So ang tinutukoy dito na logos na nagkatawang tao ay ang tinutukoy na ni John ay ang ating Panginoong Hesukristo, that in the beginning, He was already with God. Okay? And He was with God, and the Word and the Logos was God. Hindi lang siya yung parang kasama ng Diyos, pero ang sinabi dito ni John, the Word o yung the Logos was God. Okay? So it means to say that Jesus Christ as Logos is God. And then this verse establishes that Jesus as the Logos existed from the very beginning. Noong pa bang umpisa, no, na kahit wala pang nilikha ang Diyos, nandun na po na nag-i-exist siya with God, and that He is fully divine. Okay? Kaya nga sabi po sa John chapter 1 verse 2, kung titingnan natin yung verse 2 nitong John chapter 1, ang sinasabi dito that He was with God in the beginning. No? So, hindi siya kasama ni Lord, no, ni God
in the beginning, but we believe that Jesus Christ himself is God, no? And that doon natin makikita yung uh, yung how the Lord, yung existence ni Lord, no, even before everything has been created, at doon natin makikita that He was with God in the beginning. Jesus himself affirms also his eternal existence in a conversation with the Jews in John chapter 8 verse 58. So hindi lang po pinapahayag ito, dinideclare ni John nung sinulat niya yung Gospel of John that he was God, he was with God, and that indeed that he was, and the Word was with God, no? And the Word was God. At hindi lang yun pinapahayag ni John, but also Jesus Christ himself affirms his eternal existence in a conversation with the Jews. Nung he was conversing with the Jews in the Gospel of John, chapter 8, verse 58, ang sinabi niya sa mga Hudyo at that time, truly, truly, sabi niya, I tell you, before Abraham was born, I am. So dito sinasabi ni Jesus Christ na hindi lang niya ginamit yung name of God, yung I am, no? Because that is a powerful name, no? Na nakita natin in the Old Testament times. But also, hindi lang yun ang gusto nating i-highlight dito, pero ina-highlight dito ng Panginoon, ina-affirm niya yung kanyang eternal existence that even before Abraham was born, no, bago pa man isinilang si Abraham, sabi doon, nandun na si Jesus Christ, no? He's already existing, no? Nandun na yung existence ni Jesus Christ even before Abraham. Not only yung birth ni Abraham, but even before the creation of the world. Bago pa man create ang lahat ng bagay, even before Abraham was born, there is already Jesus Christ, no? At yun yung sinasabi dito. At sinabi dito, ginamit ng Panginoong Hesukristo yung I am. So in the name I am, nire-reveal dito yung kanyang divine name or the divine nature revealed to Moses in Exodus chapter 3 verse 14. Remember yung chapter na ito wherein Moses now was telling God and asking the Lord, what is the name that I will give to the people? Anong pangalan na ibibigay ko sa iyo mga nilalang, no? When they ask your name, 'di ba? Ang sabi doon ni God, no, tell them that I am who I am, no, sent you. So yung word na I am dito, ito yung Yahweh, no? Yung I am who I am is the Hebrew name of God, Yahweh, no? Yun yung, and here comes Jesus Christ that in the book of John, he used the same name, no? Yung I am na yan in various passages in the Gospel of John, no? Doon marami tayong makikita diyan na ginamit ni Lord yung I am na yan, no? Yung mga great I am sayings of Jesus Christ, referring himself that this I am that has been revealed to Moses in the book of Exodus is the same God in the person of Jesus Christ. Doon natin makikita. Kasi kung hindi siya ang Diyos na nagkatawang tao, he is guilty of blasphemy, no? Kung hindi siya talaga yung Diyos na nagkatawang tao, he is guilty of blasphemy na inaangkin niya na siya ay Diyos kung hindi naman talaga hindi siya Diyos, no? But here comes that even Jesus Christ affirmed that He is God in the flesh, that he not only He's affirming that His deity as being God, pero ina-affirm dito ng Panginoon yung kanyang eternal existence, no? That even bago pa man si Abraham, nandun na ang Panginoon, no? That I am, no? That He is God who is in the beginning, nandun na, no? So, dito ini-indicate ng Panginoon yung kanyang self-identification with the eternal God. Itong Yahweh, yung I am who I am, na inireveal kay Moses, is an eternal God, no? And if God is identifying himself, ina-identify niya yung kanyang sarili as being that God. So, dito natin makikita na ito yung nag-i-indicate din that Jesus Christ, that He is indeed the eternal God in the flesh. So,
Unang makikita natin dito pag sinabi nating the eternity of Jesus Christ, ito'y nagsasaad, ito'y nagpapatotoo, nag-a-affirm ng kanyang pre-existence. Pag sinabi nating pre-existence, yung in the beginning, He is already there, no? Even before anything has been created. Nandun yung kanyang eternal nature. Pag sinabi nating eternal nature, walang umpisa, walang hangganan o katapusan. Okay? Now, another thing, pag sinabi nating the eternity of Jesus Christ, ito'y may kinalaman sa creation. Ano yung kanyang role sa creation? Because if Jesus Christ already existed even before the creation, nasaan si Lord during the creation? No? So doon natin makikita. So the New Testament attributes the act of creation to Jesus Christ. That sabi nga natin dito na yung New Testament o yung banal na kasulatan, yung bagong tipan ng Panginoon, dulot ng kanyang mga salita, ito ay nag-a-attribute nung act ng creation sa ating Panginoon, underscoring His eternal power and divine authority when everything was created by the Lord. Saan natin makikita yon yung eternity ni Lord pagdating sa kanyang creation? Makikita natin diyan sa Colossians 1:16 to 17. Ano sabi po sa Colossians 1:16 to 17? For in Him all things were created. So dito natin makikita na sinasabi ni Paul sa pamamagitan niya, no? Sino yung niya na tinutukoy doon? Sa pamamagitan ni Jesucristo, sabi doon, all things were created. So ibig sabihin, kung wala si Jesucristo, hindi po makikreate yung lahat ng bagay. Why? Because for in Him, sabi ni Paul, all things were created. At ano yung mga bagay na yan? Things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things were created through Him and for Him. He is before all things and in Him all things hold together. So doon natin makikita mga kapatid na ano itong mga bagay na ni-create sabi doon, lahat daw ng bagay, no? Ibig sabihin, wala isang mang bagay na pwede nating sabihin na hindi create ni Lord. Okay? Ano yung mga bagay na yon? Mga bagay daw sa langit, mga bagay dito sa lupa, no? Invisible or invisible, maring nakikita o hindi nakikita. Okay? Sabi doon, whether thrones, no? It means to say thrones, mga dominions and rulers or authorities were created by the Lord. At itong lahat daw ng bagay na ito were created through Him and for Him. So hindi lang siya yung all things were created, pero ang sinasabi ni Paul, lahat daw ng bagay were created through Him. And para kanino? Para sa Kanya. So, ibig sabihin, makikita natin si Jesus Christ even in creation, no? At dito natin makikita na lahat ng created things is for the Lord. He is before all things, sabi doon. Ibig sabihin, bago pa man nagkaroon ng lahat ng mga bagay na yan sa langit at sa lupa, nando na ang Panginoon. He is before all things and in Him all things hold together. It means to say, dito nagpapatotoo si Paul na hindi lang si Jesus is the one who created everything, but also sabi doon, lahat ng mga bagay daw na nilalang ng ating Panginoong Jesucristo, in Him, all these things hold together. Ibig sabihin, siya yung nagsusustain by the power of His words dun sa lahat ng mga create ng ating Panginoon. So, hindi siya yung Diyos na nag-create tapos binabayaan lang niya yung creation. No. Even today, we come to see that the power of God is sustaining His creation. Okay? Nandun and it is the Lord who is holding all things together the way God created. Okay, so doon natin nakikita yon, no? Nakita natin sa Book of Genesis na lahat ng bagay ay nilalang ng Panginoon sa pamamagitan ng sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihan salita. Hindi siya gumamit ng mga kung ano-anong mga bagay to create. Pero sa pamamagitan lamang ng kanyang salita, everything has been created. Okay? Now, sabi doon, let there be light. Okay, so there is light, no? At kung ano yung sabihin ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita, yun yung nangyayari.
Okay, so doon natin makikita, hindi siya gumamit ng mga bagay na na na-create na para mag-create ng lahat ng creation. Ibig sabihin, nilalang niya ang lahat sa pamagitan lamang ng kanyang mga salita. Ngayon sasabihin niyo, di ba Pastor Nick, di ba create si Adam sa pamagitan ng dust, ng alikabok? O saan ang galing ang alikabok? So, but I believe it is already created by the Lord, no? Ibig sabihin, ginamit niya yung kanyang creation to mold mankind. And then He breathed on him and he became a living soul. So, ibig sabihin, create si Adam na galing sa dust, but yung dust na yun has already been created by the Lord. Nung wala pang creation, wala pang dust. Okay? It is God who created the dust and yung alikabok, no? So doon natin makikita natin dito that even the dust or yung lupa na ginamit to mold Adam is already been created by the Lord. Noong mga panahon na wala pang create si Lord, walang isang bagay na na-create na. Kasi ang katanungan doon, sino yung nag-create ng mga yon? Kasi nung mga panahon na yon, everything is void, no? Wala pa, no? At nang nag-i-exist lang ay ang ating Panginoon Diyos. Okay? So doon natin makikita. So the passage not only affirms that the pre-existence of Jesus Christ, dahil sabi doon, He is before all things, no? Doon sinasabi yung pre-existence of Jesus Christ when it comes to His eternity, but also yung sustaining power over creation. Yun nga yung sinabi doon that in Him all things hold together. It is being held by God through the power of His words. Sa Hebrews chapter 1 verses 2 and 3, dinidescribe that Jesus as the one through whom He made the universe and the radiance of God's glory and the exact representation of His nature, upholding all things by His powerful word. So doon natin makikita na how He is holding all things. He is holding all things by the power of His words. And He is the exact, sabi doon, hindi lang siya yung when we talk about God in the flesh, pero ang sabi dito sa Hebrews that the radiance of God's glory is upon Jesus Christ and He is the exact representation of the nature of the Lord. Okay? So these verses, hina-highlight dito yung Jesus' active role in creation and His ongoing involvement in maintaining the universe. Doon natin makikita na bago pa man na-create ang lahat ng bagay, nandun na ang Panginoong Jesucristo at siya yung nag-create ng lahat ng bagay at makikita natin, even today, nandun yung ongoing involvement ng ating Panginoong Jesucristo in maintaining the universe, no? In maintaining what He had created. Kaya makikita natin dito, no, yung sino yung nagsusustain, bakit yung mga planets, di ba? Nakita natin it is revolving sa sun, but also bakit hindi umaalis yun sa kanilang orbit, no, sa kanilang axis, di ba? Makita natin doon may kanilang axis sila o yung orbit kung saan sila iikot. But hindi sila nawawala dun sa orbit na yon to the point na magbabanggaan yung mga planeta. No, who is sustaining that? I believe it is God who is sustaining all these things. Okay, so doon natin makikita yung involvement pa rin ng Panginoong Jesucristo in maintaining what He had created. Okay, kaya maaasahan natin na sa night merong moon, sa pagsikat ng panibagong araw nandun yung araw, no? Kasi it is created the way God intended to, no? Doon natin makikita na nandun pa rin yung involvement ni Lord in sustaining all things the way He created them. So, hindi lang pag sinabi natin Christ eternity, ito ay nagpapatungkol sa kanyang pre-existence, no? Yung kanyang eternal nature, yung kanyang role sa pagdating sa creation, pero ito ay nagsasaad din ng kanyang eternal kingship and priesthood. Yung patungkol sa kanya. Di ba sabi sa salita ng Panginoon, yung Messias daw, sabi sa Old Testament, dalawa sa magiging office o gagampan ng role nitong Messiah.
referring to Jesus Christ, is that He will be King forever. Okay, yung kanyang eternal kingship. Walang katapusan, walang hangganan. Sabi nga, and your kingdom will have no end. No? Sabi doon, from everlasting to everlasting. So, ibig sabihin, nandun yung kanyang kingship, yung kanyang eternal kingship. Pag sinabi nating Jesus Christ eternity, ito'y nagsasaad din yung kanyang eternal kingship as being king. At the same time, yung kanyang eternal priesthood. 'Di ba? Sabi sa Bible that he is the high priest in the presence of God, no? And he is the high priest na who offered himself as a sacrifice. Hindi lang siya yung high priest, but siya rin yung sacrifice that has been offered to the Lord. Okay? So, doon natin makikita yung eternity of Christ is also reflected sa kanyang eternal kingship and also sa kanyang eternal priesthood as being the high priest in the presence of God. Sabi po sa Revelations 1 verse 8, ang sabi doon, Jesus declares, I am the Alpha and Omega, ang sabi niya, the beginning and the end, who is and who was and who is to come, the Almighty. Okay, so dito natin makikita that Jesus Christ was declaring himself as being the Alpha and the Omega. Okay, it means to say, when we say Alpha and the Omega, it is the first letter of the Hebrew alphabet. Itong Omega is the last, no? So doon natin makita that He is the beginning. Pag sinabi niyang I am the Alpha and the Omega, He is referring to Himself as the beginning and the end. No? So sa yung sabi natin, no, yung kanyang eternal nature that He is the beginning and He is the end. And sabi niya, who is, who was, and who is to come, the Almighty. Not only Jesus Christ was referring Himself as the Almighty, referring to God, no? Kasi kung when we say that Almighty God, we are referring to God, no? Who is so powerful, who is so when it comes to His omnipotence. But here comes Jesus Christ sa Book of Revelation na inaangkin niya ito that He is the Almighty. And then at the same time, doon natin pakikita yung kanyang eternal nature of the Lord, that He is in the past, that He is in the present, that He is in the future. Kasi ang sinabi niya that I am the Alpha and Omega, the beginning and the end, who is, okay, and who was, and who is to come. So ibig sabihin, yung who is yung who was is in the past, no? At yung who is in the present, at yung who is to come, it talks about the future. So doon natin makikita yung kanyang existence as being God, as being eternal, who is in the past, who is in the present, and who is in the future. Okay? So, itong title na ito signifies His eternal reign and unchanging nature. Hindi siya nagbabago. Ibig sabihin, kung sino siya nung dati, who is, who was, ganun din naman siya today, who is, and then also who is to come. No? Ibig sabihin, hindi lang ito nagsasaad ng kanyang eternal nature or the eternal reign of Jesus Christ when it comes to His kingship as being king, eternal king, no, na kanyang walang hangganan yung kanyang reign, no, as being king, but also doon natin makikita yung unchanging nature na hindi nagbabago na karakter at nature ng ating Panginoong Jesucristo, na kung sino siya noon, siya pa rin siya ngayon at siya pa rin in the future, who is to come. Okay? So, sa Hebrews 7:24 to 25, ito'y nagre-reveal ng kanyang eternal priesthood. Hindi lang nakita natin yung kanyang His kingdom will have no end. Sabi natin that His kingship will be forever and it will be eternal. Yung kanyang kingship will be eternal reign. Pero doon natin din makikita yung kanyang priesthood is also eternal. Okay? Sabi po sa Hebrews 7:24 to 25, ito'y nagre-reveal nung eternal priesthood ng ating Panginoon. This eternal priesthood assures believers of His continual intercession and redemptive work. So, makikita natin yan, no, sa lesson natin mamaya, no?
na dito mamaya sa Hebrews chapter 7 verses 24 to 25 dito sa ating manual, tatakil natin yan mamaya. Na when we talk about now, where is Jesus Christ now, no? Awaiting for his second coming. Alam natin that Jesus Christ now is soon to come, no? On the second coming of the Lord. Malapit na siya parating. Pero before his second coming, nasan si Lord? Sabi sa Bible that he is now in heaven and seated in the right hand of God, waiting upon the second coming of the Lord. And then now at the moment, what is he's doing now? That he is the high priest in the presence of God, making intercession for you and me. Sabi sa Bible, no? Siya yung high priest natin in the presence of God, that he is now, as a high priest, he's offering intercession. He's offering prayers for you and me. And at the same time, nandun pa rin yung continual redemptive work of the Lord, no, as being priest, no, in the presence of the Lord. So, yung eternity of Jesus Christ, may kinalaman yan sa kanyang eternal kingship and at the same time as being eternal priest in the presence of the Lord. It also, sabi ko nga kanina, hindi lang itong word na eternity or word na eternal may kinalaman sa Panginoon, kundi ito ay may kinalaman din sa atin bilang kanyang mga nilikha at bilang mga tagapagsunod ng ating Panginoon. Pag sinabi nating eternity, ito rin yung ating kahihinatnan. That when Jesus Christ will come, it will be for eternity. Na makakasama na natin si Lord, sabi doon that where the Lord is, we will be there also. So, kung hanggang magre-reign si Lord, nandun pa rin, it gives us the assurance that we will be with the Lord, no? At it talks about eternal life and also yung tinatawag nating eternal salvation. Na the eternity of Jesus Christ is linked to the promise. May kinalaman ito yung nagtuturo sa atin sa kanyang eternal promise of eternal life for his believers. Okay? Sabi po sa John 17 verse 3, "Now this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you sent." So dito natin makikita, no, through his eternal nature, Jesus Christ offers eternal life to those who believe in him, securing their salvation through his death and resurrection. Ano daw yung eternal life? Sabi ni Jesus Christ sa John 17. And how do we have eternal life? We will able to have eternal life, no? Sabi doon, when we come to know about God, who is the only true God, and also when we come to know Jesus Christ. So doon natin makikita yung start of having eternal life is to know who God is and also to know Jesus Christ, whom God sent. No? Kaya may kinalaman dito yung ating knowledge of the Lord for us to be given eternal life. And through sa kanyang eternal nature, mga kapatid, dito na niya ino-offer yung kanyang eternal life sa mga taong mananampalataya at sasampalataya sa kanya. At doon natin makikita yung kanilang secure na salvation sa pamamagitan at dulot ng kanyang kamatayan at ng kanyang pagkabuhay na muli. So the eternity of Jesus Christ is a central picture of Christian faith, affirming his divine nature, pre-existence, and eternal role in creation when it comes to his kingship, priesthood, and salvation. So, doon natin makikita yung eternity of the Lord, no? Pagdating sa kanyang divine nature, hindi lang ito nagpapatotoo na siya yung Diyos na nagkatawan tao, but also yung pre-existence niya pagdating sa bago pa man nagkaroon ng lahat ng bagay, nandun na ang Panginoon in the beginning. And also, ito'y nagpapatotoo ng kanyang eternal role sa creation na walang nilalang na nagawa kung hindi ito create ng ating Panginoon. At doon din nakita natin yung kanyang, it talks about his eternal kingship, yung kanyang eternal priesthood, and yung salvation, yung eternal life that has been promised by God sa mga taong mananampalataya sa Kanya. So this reveals Jesus' unchanging presence and authority throughout all ages. Hindi siya nagbabago, no? Yung kanyang authority, yung kanyang
presence is unchanging. Kung sino siya noon, siya pa rin yung ngayon at in the future. Now, let's go now to our manual dito sa ating pong lesson today. Now, ang sabi dito, Jesus Christ eternity. Now, one thing that we need to understand about the eternity of the Lord is that He is alive. Okay, that when we say that God is eternal, and when we talk about the eternity of Jesus Christ, isa sa mga foundational truth na ibibigay sa atin dito ng ating lesson is that He is alive and He will be forever alive. No? Mamaya makikita din natin yan mamaya as we go down. So not only He is alive, but He will be forever alive. Kasi ibig sabihin, walang katapusan, walang hangganan ang ating Panginoong Jesucristo. So, the eternity of Jesus Christ reveals that He is alive. Sabi po sa Romans chapter 6 verse 10 ni Paul, no, when he was talking about Jesus Christ. So, ang sabi niya, for the death He died to sin once for all, but the life He lives to God. So, ang sinasabi dito, ito yung nagpapatotoo that Jesus Christ died, no? And that death that He died for what? He died to sin once for all, no? For the death He died to sin once for all, but the life He lives to God. So Jesus dies as a penalty for our sin. Alam natin yan, mga kapatid. At yung word na once, sabi dito, once for all. Ibig sabihin nung once for all dito sa ating pong passage, no, sa Romans 6:10, ibig sabihin yan, it means His sacrifice was entirely sufficient and never needs to be repeated. Yung once for all, ibig sabihin, enough na, and ang ginawa ni Lord, yung kanyang death, once and for all, ibig sabihin, it is something that cannot be repeated anymore because it has already been a perfect sacrifice, no? When He died to sin, when we talk about so that we may able to die to sin, no? And that is Jesus Christ who made it for us. Kasi imposible natin na we can really die, no, to sin, but it is Jesus Christ who had did that for us, no? Kaya nga through our union with the Lord, sabi doon, we died to sin and we were made alive in the Lord. So, hindi naman tayo talaga na namatay sa ating kasalanan, kundi si Jesus ang gumawa noon para sa atin so that through our union and through our faith with the Lord, no, we died to sin, no, because it is Jesus Christ who had done this for us. So, doon natin makikita yung perfect sacrifice ni Lord na hindi na ito kailangan pa ulit-ulitin. It never needs repeating, no? It is entirely sufficient. Yun ang ibig sabihin ng once and for all. So, His entire life now is devoted to God's purpose and glory. Come to think of this, sabi doon, no? But the life He lives to God. Kung mapapansin natin ang ating Panginoong Jesucristo, nung natito siya sa lupa, His life is always focused on the Lord, no? On His Father in heaven. Na naging nandun lagi, no? Yung He is always devoted when it comes to the purpose and the glory of the Father in heaven. So, doon natin makikita yung kanyang entire life nakapokus lagi and devoted to His Father in heaven. Okay? So, hindi siya gagawa ng hindi kalooban ng kanyang Diyos Ama, no? Yung lahat ng kanyang sinasabi, it is in line always with the Father in heaven. So, doon natin makikita that He is always devoted when it comes to the glory of the Father, when it comes to the purpose of God the Father. So, kung doon natin makikita that He is always that He lives to God, no? Ganun din naman pagdating sa atin bilang kanyang mga tagapagsunod. The new life that we have been granted, itong bagong buhay na ibinigay sa atin ng ating Panginoon, mga kapatid, ito dapat ay gugulin natin, sabi nga natin, it is not given so we can live for ourselves, na hindi tayo mabubuhay para sa sarili natin, kundi tayo nabubuhay na para sa Panginoon. So yun yung ibig sabihin niyan. Sabi doon, the life that has been given to us, we use that life
for the Lord, no? Hindi na para sa atin. Kasi yun yung nakita natin kay Jesus Christ, no? The life He lives, He always lives to God, no? For the Lord. So ganun din naman bilang mga tagapagsanod ng ating Panginoon, our life that we will live will always be lived for God. Okay? Para sa Panginoon, hindi na po para sa atin. We were dead to sin and we were made free from sin and we have been given eternal life by the Lord, not to live as we want to please, no? But we always live now to please the Lord. Okay, so yun yung makita natin dito. So, Jesus Christ, eternity, it talks about that He is alive. Now, it also talks about what I have said earlier, that pag sinabi nating Jesus Christ, eternity, ito'y nagpapatotoo, ito'y nagpapatunay that He existed in the beginning. Okay? Sabi po sa 1 John 2 verse 13a, I am writing to you, fathers, because you know Him who has existed from the beginning. Ang sabi dun sa baba, Jesus Christ existed in the beginning, before all time. Na bago pa man meron lahat, no? Nandun na ang Panginoon. That He is already existed in the beginning. Nandun na, no? Ang ating Panginoong Jesucristo. It means to say He existed even before the foundation of the world, even before everything has been created. So John was writing to assure, he was assuring, no? Those people, sabi doon, that I am writing to you. Bakit sa sumusulat? Sabi doon, para daw, because for you to know, no? For them to know that Jesus Christ existed from the beginning. So Jesus Christ existed in the beginning before all time. The eternity of Jesus Christ reveals that He existed in the beginning, not only before all time, but also before all things were created. Okay, bago pa man magkaroon ng panahon, before all time, no? Makita natin dito that He already existed even before all things were created. So, it talks about that He existed. That, ang sabi dito, Jesus Christ was before all things. Hindi lang siya before all time, but also Jesus Christ was before all things. Sabi sa John 17:5, and now, Father, glorify me at your side with the glory I had with you before the world was created. Alam natin mga kapatid, itong John chapter 17, it is a long chapter of the prayer of Jesus Christ when He was praying to the Father. Ang dami niyang pinag-pray dyan, no? He was praying for the disciples. He was praying in this chapter for dun sa mga magiging fruit nung labor ng mga disciples, no, yung mga who will be soon believers, no? And also he was praying for himself. At ang prayer niya para sa kanya, ang sabi niya sa Diyos Ama, ang sabi niya, anong panalangin niya sa Diyos Ama para sa kanya? Sabi doon ni Jesus Christ, and now, Father, glorify me at your side with the glory I had with you before the world was created. So dito natin makikita yung katotohanan that even in the prayer of Jesus Christ, sa kanyang panalangin, doon natin makikita that He was saying that He was there even before the world was created. Na bago pa man siya nagkatawang tao at nagpuntas dito sa lupa, nandun na si Lord even before the world created. At ang panalangin nga niya sa kanyang Ama is for after these things, when kapag makumpleto na ni Lord yung mission na ipinagagawa sa kanya ng Panginoong Diyos, ng Diyos Ama, ang sabi doon, after that sabi doon, when He will go back again into the presence of the Lord, sabi doon, God will again glorify Him the way that He had before, even before the world was created. Ibig sabihin, yung glory ni Lord, nandun na yung glory na yon ni Jesus Christ even before the world was created. And that's why after all these things, kapag nakumpleto na yung kanyang mission here on earth, when He will be ascending back in heaven, in the presence of His Father, ang hiling niya at ang dalangin niya sa Diyos Ama is to glorify Him again with the same glory that He has even before the world has been created. So nandun na yung glory ni Lord as God Himself
no, even before the world was created. That He was there even before all things. Na nandun na ang Panginoon. He existed even in the beginning. Yun ang sinasabi dito ni John. At ang ipinapahayag, talking about yung eternal nature of Jesus Christ, at the same time, yung Jesus Christ eternity. And because He is alive, sabi doon, ang sabi dito sa lesson natin, sa ikaapat na part, is that Jesus Christ will be alive forever. Sabi po sa Hebrews 7:24 to 25, but because Jesus lives forever, He will never stop serving as priest. So He's able always to save those who come to God through Him before He always lives, asking God to help them. So dito natin pakikita yung sinasabi ko kanina, yung eternal nature of Jesus Christ as being the high priest in the presence of the Lord. Yung kanyang eternal priesthood na walang katapusan, yung kanyang eternal priesthood, because He lives forever. And because He lives forever, sabi doon, He will never stop serving as what? As who? As being priest in the presence of the Lord. Because sabi sa Hebrews, He is our high priest in the presence of God, making intercession for you and me. So, because He lives forever and He will not stop serving as priest in the presence of the Lord, kaya nga, ang magiging result doon, He is able to save those who come to God through Him. So, nandun yung patuloy na redemptive work that Jesus Christ is doing in the presence of the Lord because He always lives, no? Bakit magkakaroon ng continuous redemption? Because He always lives. No? Yung walang hangganan yung kanyang being alive, no? Even for those asking God to help them. Okay, so doon natin makikita yon that He is praying to the Father that after His ascension, not only He will be glorified by the Father, but also makita natin dito that Jesus will be alive forever. Because Jesus lives forever, He will continue to serve as priest in the presence of God, making intercession for us, and also He will continue to do the work of the redemption, yung redemption work of the Lord. That is, because He lives, He is able to save those who come to God through Him, no? Through the Lord Jesus Christ. Now, ang sabi po ni Jesus Christ sa Revelations 1 verse 17 to 18, ang sabi dito, when He was revealing to the churches, no, sa book of Revelation, ang sabi niya, I am the first and the last. So dito niya sinasabi rin that I am the beginning and the end, no? And then, nung sinabi niya, I am the first and the last, sabi niya, I am the living one. I died, but look, I am alive forever and ever. So doon natin makikita that He will be alive forever. Kasi even Jesus Christ was saying at dinideclare niya dito sa Revelation, yes, that He died, sabi doon, but look, sabi niya, no, I am alive forever and ever. I hold the keys of death and the grave. And because He is alive and He is victorious over death, now He is holding, sabi po sa book of Revelation, that He is holding now the keys of death and grave. Okay, so doon natin makikita, it talks about, it symbolizes His victory over death, no, and over grave. So, not only Jesus Christ will be alive forever, but also, sabi doon, Jesus Christ is self-existing. He is the life. Okay? So, when we talk about, sabi po sa John 5:26, for as the Father has life in Himself, so He has granted the Son also to have life in Himself. So, ang sabi dito, no, just as the Father has the power to give life, no, kagaya ng Diyos Ama daw, who is able to give life, no? So sabi din doon, and so also when it comes to the Son, that He has also the power to grant life to anyone. So dito natin makita that the Father also granted Jesus Christ the same authority or the same power to give life, no, as He pleased. Jesus was
Jesus has life in himself means that he is the only source of life, that apart from him, there is no life at all. No? So doon natin makikita yon, no? Na nung sinabi niya na that for as the Father has life in himself, that so he has granted the Son also to have life in himself. Because Jesus Christ has life in himself, it means to say he is life himself. No? Siya yung buhay itself. And because he is life himself, he alone can give life. No? There is no life apart from the Lord. So, ganun din sinasabi sa John 11:25. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The person who believes in me, even though he dies, will live. So, ang sabi dito, the description of Jesus Christ as the life reflect the fact that he has life inherent as part of his essential nature, and as such, it's self-existing. Primarily, they point to Jesus Christ as the source of life, the one who gives life, as the latter part in this verse suggests. So, not only Jesus Christ can give life, but indeed, He is the source of life. No? Ibig sabihin, siya yung source ng buhay. No? And doon natin masasabi that kung if He is the source of life, and He alone can give lives. So, life, ibig sabihin, ang isang tao na wala si Kristo sa kanyang buhay, even though siya nabubuhay, mga kapatid, then there's no life at all in that person. Kasi yung source of life is Jesus Christ himself. He is life himself, no? Yung life is self-existing in Him. Siya yung embodiment of life, eh. Kaya nga, I am the way, the truth, and the life, sabi ni Jesus Christ. No, no one comes to the Father except through Him. So, He was referring to Himself as life Himself, no? Na existing yon sa Kanya, no? Sabi nga sa John 5:26 that He has life in Himself. Talking about that yung essence of life is in the Lord, and not only that, but He is the one who can only give life, and He is the source of life. So that doon natin makikita yon. So ang sabi dito, not only that He is alive forever, but also Jesus Christ remains the same. Yun nga yung sinasabi ko kanina, no? That when we talk about yung eternal nature of the Lord, that He will never change, no? That He will be the same yesterday, today, and forever. Na kung sino siya noon, siya pa rin siya ngayon, at siya pa rin sa mga susunod na panahon. No? So yung eternity ni Lord, ito ay nagpapatotoo ng kanyang unchanging nature, kung sino siya bilang Diyos. No? Kaya doon natin makikita, He is the same yesterday, today, and forever. Na ito ay nagpapatibay sa ating pong pananalig na kung sino si Jesus noon, siya pa rin siya ngayon, at siya rin pa rin sa mga susunod na panahon. So, yun yung ibig sabihin ng eternity of the Lord. Now, let us go quickly dun sa ating pong question and answer, no? Ano ba sinasabi dito sa question? Let's talk about yung question number 1. How is Jesus Christ associated with life? Makikita natin yung association ni Jesus Christ when it comes to life dun sa sinabi natin kanina sa John 5, no, 26 at sa John 11:25, that Jesus is associated with life because He is life Himself. Hindi mo pwede tanggalin yung life when it comes to Jesus Christ, because life, Jesus Christ is life Himself. No? Siya yung embodiment ng life, na yung life is self-existing sa Kanya. Because He is associated with life because He is the source of life. He is associated with life because He alone can give life. So doon natin makikita yung association ng buhay pagdating sa Panginoon. Hindi mo siya pwedeng tanggalin because life, the source of life is the Lord Jesus Christ. Siya yung embodiment, no, of life Himself. And that's why we can see that. Sa second question, makita natin, in what way or ways do you think that Jesus is the same yesterday, today, and forever? Ito'y nagpapatotoo, if Jesus Christ is the same yesterday and today and forever, anong sinasabi doon? That He is the same who He is.
Walang pagbabago sa kanyang character, sa kanyang nature, na kung siya ay that he will be forever loving, no? That he will be forever merciful to us, he will be forever gracious to us, he will be forever compassionate to us, he will be forever faithful to us, no? Lahat ng kanyang attribute, lahat ng kanyang character, pag sinabi natin Jesus Christ is the same yesterday and today and forever, hindi yun magbabago. Kung gano'n nakita natin si Jesus Christ loving noon, siya pa rin, He will be the same loving God today and He will be the same loving God in the future. Okay, so walang pagbabago dun sa attribute na yon, sa kanyang very nature, because yung kanyang eternal nature never changed. No? Hindi siya nagbabago, kaya nga eternal siya. No? Yung kanyang eternal nature, that He will be forever merciful, He will be forever loving, He will be forever compassionate and faithful, no? Marami pa, no? So, ito yung Now, how does or how should the fact that Jesus Christ is everywhere encourage you? The fact that He is everywhere, no? Walang hangganan ng Diyos, na mararanasan niya. Pag sinabi natin Christ is everywhere, it means to say, you will experience God, no? Always in your life. Sabi nga na, because He lives, He holds the future, sabi dun sa kanta, no? So, ibig sabihin, ito'y magdadala sa atin upang patuloy pa tayong lumapit sa Panginoon, patuloy pa tayong magtiwala sa Kanya, patuloy pa rin mag-rely sa Kanya, no? Because if He is everywhere, He holds the future, He is not bound with time. Ibig sabihin, mararanasan natin ng Panginoon sa lahat ng oras, sa lahat ng sandali, no? Ano man yung ating pinagdadaanan, makikita natin that He will always remain the same of who He is, because He is the same yesterday, today, and forever. Okay, so that will be our lesson today. So let me stop this sharing, and let us now come to the Lord in prayer. Okay, let's pray. Almighty God, maraming salamat po Panginoon sa gabing ito, Lord God, sa aming pong lesson regarding about the eternity of Jesus Christ. Maraming salamat po sa mga bagay na aming natutunan sa gabing ito, Lord, na nagpapatunay of His divine nature, not only concerning Him as being God, but also He is the eternal God who exists even before time, even before the foundations of the world. Alam namin, Panginoon, na nandun na ang Diyos bago pa man nilalang ang lahat ng bagay. And we continue to thank you, Father, for this lesson, O Lord. Na alam namin that because nandun yung eternal nature of Jesus Christ, He will always be the same yesterday, today, and forever, Lord. That He will be the God who is, who was, and that He is the God who is to come. Lord, maraming salamat po that He is the Alpha and the Omega, the beginning and the end, that He is not bound with time, O Lord. Maraming salamat po, Ama, na because You are there always, O Lord God. Alam namin, O God, na ito po'y nagpapatibay palalo sa aming pong pananalig sa iyo, O Lord, upang lalo po pong pagtiwalaan ka, patuloy pong dumulog sa iyo, O Lord. Maraming salamat po sa gabing ito, Lord God, sa aming mga natutunan, at nawa ito po'y magpatibay palalo sa aming relasyon, sa aming pananampalataya at pananalig sa iyo, Panginoon, habang patuloy ka naming lubos na nakikilala, O Lord God. Hayaan mo po na maging buhay po ang mga katotohanan na yan sa aming mga puso, Panginoon, upang palalo pong pagpatibay palalo sa aming relasyon sa iyo, Panginoon. Ama, sa aming pagtatapos sa gabing ito, Lord God, dalangin ko po na patuloy mo kami samahan sa gabing ito, sa aming pagtulog. Pagpalain mo po ang bawat isa, O Lord God, at hayaan mo po sa gabing ito ay patuloy namin maranasan ang iyong presensya, O Lord, even sa aming pamamahinga, Ama, na sa aming paghimlay, sa aming pagtulog sa gabing ito, Lord God, kayo pong tumingin sa amin, O Lord God. For you said that you never sleep nor slumbers, that your eyes is always open upon us, O Lord, day and night. Alam namin na titingnan mo kami sa gabing ito, sa gabing ito, sa aming pamamahinga, Lord, kayo po mag-iingat sa bawat isa, Lord God. Ingatan mo po. Ganyan din po ang aming mga pamilya, sa man sila naroon, O God. At dalangin namin, O Lord, na maging mapayapa, maging
matahimik po ang aming pagtulog sa gabing ito, na wala pong magiging sagabal, O Lord God, at higit sa lahat ang magiging mapayapa po at maging matahimik ang aming kapaligiran, ang aming masilid kung saan kami naroon, O Lord God, upang kami po'y makakatulog na maayos sa gabing ito, Lord, at magkaroon ng panibagong kalakasan sa kinabukasan na aming magagamit sa lahat ng aming gagawin, Panginoon. Lord, maraming salamat po muli sa kapayapaan na dulot mo sa aming mga puso, Lord God, na ito po'y nagpapatibay at nagbibigay ng kasiguraduhan, O Lord God, na kung paano ka namin naranasan sa araw na ito, gayon din naman, O Lord God, na ang aming mararanasan sa kinabukasan, because you are a faithful God, O Lord God, and you never change, O Lord. Maraming salamat po sa patuloy na pagmamahal, patuloy na kapatawaran na dulot mo sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord. Maraming salamat po muli, O Diyos, sa gabing ito, at pagpalain mo po ang bawat isa sa amin habang patuloy namin binabalik sa iyo, Lord, ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Mm.